hindi maayong contrast. So that's a developing agent. Another one is yung ating activator. Activator, on the other hand, ang purpose nito is to take over yung dating wetting stage. Saan siya karaniwan gawa? Sodium carbonate, sa iba na sa mas automatic sodium hydroxide, mas matapang na alkaline or basic chemical, na ang purpose is to swell the gelatin and to produce alkalinity and controls the pH. So siya yung nagpo-promote yung pagiging alkaline ng ating developer solution, yung nabanggit natin kanina na greater than 7 yung kanyang pH. And also itong sodium carbonate, siya rin yung magre-replace ng action nung wetting kanina na nakaseparate pa. So to swell the emulsion so that the easier action ng ating developer agent. Yan. Then restrainer, gawa naman si restrainer sa may potassium bromide. Itong si potassium bromide na restrainer, ang purpose niya is to regulate the activity of the reducing agent so that yung mga hindi mga na-expose ng X-ray hindi ma-develop. Ang dapat lang kasi ma-develop ng reducing agent is yung mga ano natin, yung dapat ma-develop is yung ating mga exposed silver halide crystal. So poprotektahan ni restrainer yung mga unexposed. Tapos hayaan niya ang directly maapektuhan ng presence ng developing agents yung ating exposed silver halide crystal. Pero i-regulate niya rin na wag namang sumobra yung action. Kasi pag nag-overdevelop, lahat na lang mangingitim doon sa film natin, masisira yung contrast. Yan, kaya sabi dito, anti-fog agent kasi magko-cause ng fog kapag sobrang mag-take in action yung natin yung mga reducing agents, si hydroquinone and si phenidone. And then aside from anti-fogging agent, it protects the unexposed crystals from chemical attack. So yun nga yung binabanggit natin kanina na ipe-prevent niya na ma-develop pati yung mga unexposed. Kasi pag nangyari yon, fogging ang result, masisira yung contrast. Another one, we have the preservative. So si preservative naman, si sodium sulfite, siya ang nagko-control ng oxidation which maintains the balance among the developer components. So siya yung parang yung from the literal na preservative para hindi mapanis kagad yung ating mga chemical solution. So para kahit mga ilang araw, linggo ang lumipas, pwede mo pa siyang magamit ulit. So pagka hindi gumagana si preservative, saglit lang ma-expired yung ating developer solution. Saan naman siya gawa? Sodium sulfite. Hardener on the other hand, sa may sa may automatic yung glutaraldehyde. Sa manual kasi hindi naman kailangan kasi ang purpose ng temporary hardener. So this is just a temporary hardener dito sa natin sa may developer solution. May isa pa kasing hardener pa, may sa fixer, yun yung mas permanent na hardener. Etong hardener sa natin sa may developer solution, ang purpose niya lang is to regulate the swelling of the emulsion created by the activator, yung sodium carbonate kanina or sodium hydroxide. So, pagka nagtuloy-tuloy kasi mamamaga yung emulsion, kung sa roller system, matatrap siya, maiipit, magkakos yun ng possible artifacts or masisira yung image. Maiipit pa yung film dun sa loob ng makina ng ating automatic processor. Pero sa manual, hindi nga siya ganun ka-concern. Pero let's say, for instance, this is automatic processing, it will control emulsion swelling and enhance archival quality. So bakit nakakapag-enhance siya ng storage characteristic ng film natin? Because it will avoid na scrape off. Kasi pagka naipit yung gelatin sa loob ng emulsion between the rollers, magkakaroon doon ng gelatin tip-off. Ang gelatin ng emulsion mababakbak. At pag nabakbak yun, ang result niya, yung image mo, hindi siya magiging good quality for storage. Yan. So pangit yung niya, yung kanyang yung permanency ng image natin. Another is the sequestering agent. So sequestering agent naman natin often composed of chelates. So yung chelates natin, they remove metallic impurities which stabilize the developing agent. Na ang main purpose ng chelates
is to make sure that walang sludges na po-form or walang mga yung mamumuo-muong kumbaga parang yung sa sa mixture yung parang may buo-buo walang magpe-precipitate na ano na na mga chemicals doon sa may natin sa may developing solution. So kasi yung tubig, so there are times na may impurity siya ng metals. And also, as the processing happen again and again, merong mga metallic ions na mapupunta dun sa may solution environment, and they could interfere dun sa proper action ng reducing agents and other chemicals mentioned here. So ang mag-stabilize nung ating solution is a sequestering agent. And then another, we have the solvent. So solvents naman, ang purpose naman nung solvent natin is sa kanya tutunawin lahat, sa kanya paghahaluin yung mga chemical. So ano ba yung mga common na dito is yung water. So yung water natin is the universal solvent. So ang purpose is sa kanya paghalu-haluin yung uh, mga chemicals na na-mention na dito. Yan. So chemicals are dissolved for use like yung mga phenidone, hydroquinone, potassium bromide, yan, glutaraldehyde sa kanya matutunaw. Kasi kung hindi sa presence niya, hindi magiging possible yung interaction ng mga chemicals for developing purpose. And so yun yung mga composition ng developing agent natin. Next, let's go to the fixer. So yung fixer solution naman, unlike the developer, ito naman ay acidic. Acidic naman to. Ang pH niya ay less than 7. So ang pH niya ay less than 7, around mga 4 to 5. Mga 4 to 5 ang natin yung pH ng fixer solution. Okay, so yan, yung components ng fixer natin, as mentioned here, we have the activator. So yung activator, siya naman yung nag-replace nung function ng stop bath. So gawa siya sa acetic acid na pang-neutralize nung basic na developer solution. So para hindi kagad maubos yung fixing capacity ng ating fixer solution. So pang-neutralize nung basic. So kaya siya acidic. And so fixing agent, yung mismong nag-make sure na mape-permanent yung image natin is yung ammonium thiosulfate. Siya yung taga-remove ng undeveloped silver bromide from the emulsion or mga unexposed silver halide crystal na hindi dapat ma-develop pa, siya na yung nagtatanggal. So pagdating sa fixer solution, itong si fixing agent na ammonium thiosulfate, itatanggalin lahat ng hindi na-develop na silver halide crystal sa emulsion. Ang ititira lang yung mga na-develop. Okay, then we have the hardener. So hardener on the other hand, ito yung mas matibay na hardener compared sa naunang hardener ng developer. Gawa siya saan? Sa potassium alum. So potassium alum or any compound containing aluminum. So they stiffen and shrinks the emulsion. So patitigasin sa mas gagawin niyang rigid yung soft na gelatin para yung image na create doon is mag-permanent na. Para from time to time hindi siya hindi na ma-distort pa yung image na naka-record. Okay, so next similarly we have the preservative. So for the preservative natin, sodium sulfite maintains chemical balance. So para hindi rin kagad masira yung ating fixer solution. And so nandiyan yung sodium sulfite, especially against yung oxidizing ability nung air sa yung kung mapunta man yung ilang components doon ng developing solution. Another one, we have the buffer. So yung buffer naman natin acetate. So taga-maintain siya ng pH. Parang siya yung halos ito yung sequestering agent kanina pero sineparate yung buffer ng fixer
ang main purpose is i-maintain yung acidic solution. Kasi kapag nawala yung pagiging acidic ng fixer, magiging hihina yung action ng mga chemicals niya. And another one, we have sequestering agent. So yung sequestering agent natin sa fixer gawa naman sa boric acids and salts na ang purpose nito is to remove aluminum ions. Yung aluminum ions na pwedeng mag-cause ng pag-build up ng mga sludge or yung mga mag-precipitate na magiging poor na yung performance ng ating fixer solution. So parang yung mga fluids na may buo-buo na, and that is not good for the action of the chemicals of the fixer. So I have to stabilize them. So para rin siyang stabilizer. Stabilizer naman nung concentration nung dissolved particles dun sa ating fixer solution, si sequestering agent. Okay, then we have the solvent, katulad kanina, water. So, dito naman madi-dissolve yung other components natin. And para mag-interact itong mga na-mention na mga chemicals na to. Okay, so yun yung mga major compositions ng ating fixer and developer. And yung next natin pag-usapan, let's have the maintenance and the maintenance of our processing solution. Pag-usapan natin yung maintenance and yung proper documentation na itong mga quality control test na to. Okay, so the first routine checks, yung mga routine na check sa for maintenance of this chemical is number one, yung chemical monitoring natin, chemical monitoring. Okay, so for chemical monitoring, regularly checking the chemical concentration. So yung chemical concentration ang pinaka-concern dito. Paano siya tine-check? Ang ginagamit ay test strips. Gumagamit ng test strips. Magamit ng test strips. May nilulubog na mga strips of nilulubog ng mga strips o mga strips in order to check yung response ng strips dun sa chemical. So, kung magbabago yung kulay ng strips, it might indicate some changes in the chemistry of the solution. So, this ensures that the chemical are active and not diluted. And so, parang yung pH test, parang yung pH testing, yung litmus paper test. Yan. And then we have another one na important for maintenance of this chemical solution is the temperature control and temperature control. For temperature control natin, dapat yung temperature ng ating processing system must be around 68 to 70 degrees Fahrenheit or 20 to 21 degrees Celsius. Pagka kasi nag-fluctuate dyan masyado, it can result to some sort of artifact when it comes to density formation, and yung sa may automatic processing, ang general rule natin usually dyan, si developer dapat, yung developer must be at least, yung developer natin must be at least 5 degrees Fahrenheit and 5 degrees Fahrenheit higher sa wash water. So kapag pag ilulubog na yung film dun sa panghugas na tubig, dapat at least yung water na yung dulo yung panghugas ng mga chemical solution at least 5 degrees Fahrenheit below. Hindi pa pwede yung sobra sa 5, let's say 10, 20, masyadong masya-shock yung film. Magano siya, magkukulo-kulubot, and yung density noon ay magiging possible na masira. Kaya at least dapat 5 degrees Fahrenheit. Yan. So, and that is must be properly maintained between the developer and the water temperature. Okay. So, and then
Next, next thing to mention, yung ating yung processor calibration. Okay, so ang tinutukoy na processor calibration dito, so dapat properly check yung ating automatic processor, yung machine na pwedeng doon na lang ipapasok yung film, tapos siya na yung magpe-perform ng pag-immerse ng film sa iba't ibang processing solution. And so it must be regularly checked to make sure na properly functioning. And so ang ano dito properly yung function ng automatic processor yung concern diyan, automatic processor natin. Okay, so next thing, pag-usapan natin yung ano natin, yung mga cleaning, yung mga dapat na to maintain yung quality ng processing solution, there must be also proper housekeeping. So yung ating cleaning task. Ayun. Number one is the daily. Okay, anong pasok dito sa daily cleaning natin? So yung surfaces ng processor must be wiped down. So kailangan wipe down the exterior surface. Yung exterior surface of the processor. Yan yung sa automatic processor yung pinaka ibabaw no. Nababaklas kasi yung cover nun sa ibabaw and ma-expose doon yung mga rollers na yung mga crossing over rollers and pwede siyang punasan. So i-wipe down natin yon to remove residue and para ma-remove yung any residue or spill nung mga chemicals na nag-spill yesterday nung ginamit siya. So remove residue or spill as the film crossover from one tank to another. And so to avoid build up of chemicals na pwedeng mag-result to artifact formation. Then we have weekly cleaning naman. And so daily, every morning kung may automatic processor kayo sa automatic processor na magagamit dun sa may department, dapat every day, bago siya sumalang ulit sa panibagong mga examinations, pupunasan muna yung pinaka-top, yung mga top rollers, yung ano natin, yung crossing over racks. Yan, pwede yung punasan ng ng clean cloth or much better kasi yung clean cloth. Pagka kasi tissue baka bitak-bitak and maiwan doon sa loob. So better clean na cloth and matanggal yung nag-accumulate na chemical residue. Okay, for weekly cleaning, so we have the soaking of the rollers. For the weekly cleaning, nandiyan yung soaking ng rollers. And soaking the rollers in order to remove any film emulsion or debris. So removing debris. Okay, so yung rollers natin, ilulubog lang siya sa So yung roller cleaning, simple itong pang weekly roller cleaning. So yung mga rollers natin, ilulubog siya sa mga ah, sa sa may solution and that solution will be the one to somehow retrieve kung meron mong mga debris doon like mga gelatin na nakasuspend na pag i-generate matatanggal yung mga debris na yan and that is performed weekly. And yung less frequent na ginagawa yung chemical reservoir cleaning. Ang chemical reservoir cleaning. Okay, yung chemical reservoir cleaning natin, this is monthly. At
every month lang 'to ginagawa at ang purpose nito is yung linisan yung chemical tanks. Yung chemical tanks kung saan nakalubog yung mga rollers natin. Yan, it should be drain and clean to remove katulad kanina mga debris saka to somehow replace yung mga old chemicals. And yung old chemicals na nag-accumulate na sa loob ng tanks. To remove residue ng old chemicals and to somehow na rin avoid contamination na mag-continue kung may na-contaminate mang chemical doon na halimbawa nalipat yung some portion of the developer nung paglipat ng film doon sa susunod na tangke na nakapaglagay siya ng konting chemical ng developer and that will continue to contaminate yung mga susunod pang replenishment. So, tinatanggal na siya. Avoid the recontamination or simply avoid further contamination pa. Okay, so etong mga to, yung mga nangyaring cleaning na yan, they must be properly documented. So ano ba yung mga dapat dino-document natin sa quality control ng ating documentation? Ano ba yung mga dapat na dino-document sa paggamit natin itong mga processing solutions na to sa automatic processor? So number one dyan, yung mga maintenance logs. So kailan nangyari yung mga paglilinis ng tangke o yung pagpapalit ng mga na-contaminate na chemical. So dapat properly recorded yun sa isang logbook. So yung pangalawa naman yung chemical usage. Yan. So especially ang pinaka-specific din sa chemical usage yung replacement nung developer sa kanang fixer. Kailan huling pinalitan and kailan yung sumunod na pagpapalit sa kanya para makita kung na-maximize ba or tama ba yung paggamit ng fixer and developer na yung mga chemicals na to hindi mabilis kagad nasira. Yan. So, and that is ano kasi it will help in proper budgeting of the department. Kung yung fixer sa developer wala pang isang linggo na sira kaagad, so it means na merong maling nagawa dun sa sa may mga sa processing room. So kaya yun isine-check yan, nilalag kailan yung napalitan, kailan yung mga activities na involve yung paggalaw dun sa ating chemical solution. And it must be properly documented. And lastly is yung ating test results. Yung halimbawa yung results kanina, temperature testing, yung chemical testing na for maintenance ng chemical, dapat lahat yun naka-record. And so yung pH testing, the temperature check, they must be properly recorded kung ano yung result ng mga test na yon. Kasi itong mga logs na yan, yung mga documentation sa logbook, hinahanap sila ng DOH pag magbi-visit to check kung mini-maintain ng tama yung proper and standard operating procedures for safe handling ng yung yung proper standard operating procedure na magiging key for safe patient handling. And when it comes to in connection dito sa paggamit natin ng mga processing solution. So hanggang dito muna tayo sa ating discussion and we will continue this further dun sa sa mga succeeding pang topics. Okay, may mga questions ba kayo or do you have any clarifications? Do you have any question, class, or any uh, thing need to be clarified?
Okay, so do you have any or any clarifications? By the way, I have posted the quiz. Have you seen the quiz already in Orange app? Nakita nyo na yung quiz sa Orange app or hindi pa siya visible? Okay, so yan, I'll be giving you the the permission to leave so that you can focus on answering the quiz. So take note the time limit in in submitting it, and also kindly view it on our Orange app for those who are not yet opening their OA. So okay na everyone, you have the permission to leave na, and take the quiz na lang.